Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang gabing puno ng misteryo at kababalaghan sa loob ng Intramuros? Isang lumang kamera ang magbubukas sa atin ng pinto patungo sa nakaraan, kung saan hindi lang alaala ang maaaring mabuhay muli. Sa bawat hakbang ng ating pagtuklas may nag-aabang na lihim na sumpa, mag-ingat, baka ikaw ang sumunod na mabiktima. Tara na at alamin natin ang mga pangyayaring magpapakilabot sa ating mga balahibo at magtatanong kung hanggang saan ang kaya mong tiisin sa misteryo ng Intramuros. Sa paglubog ng araw, nag-aayos na si Alexa ng kanyang mga gamit sa photography sa loob ng Intramuros nang may kakaibang nadiskubre. Ang isang lumang kamera na itinago ng panahon sa ilalim ng mga guho. Napukaw ang kanyang interes at hindi niya napigilang pulutin ito. Pag-uwi, dahan-dahang binuksan ni Alexa ang kamera at doon niya nakita ang isang larawan niyang sira at may kakaibang anino sa likuran. Kasama nito ang isang papel na may kakaibang sulat kamay na parang babala mula sa nakaraan. Kinilabutan siya pero hindi niya ito ipinagwalang bahala. Sa kanilang tambayan, excited na kinuwento ni Alexa ang kanyang natuklasan kina Carlo, Bianca at Miko. Pinakilala rin niya si Lester, ang bagong miyembro ng kanilang grupo na may hilig din sa mga kababalaghan. Lahat sila, lalo na si Lester, ay na-curious sa misteryo ng kamera at sa mga sekreto ng Intramuros. Nagplano sila ng isang gabi ng pakikipagsapalaran. Si Lester, na bagong salta, ay halatang excited at sabik na malaman ang mga nakatagong kwento ng lumang syudad. Ano kaya ang kanilang matutuklasan sa kanilang paglalakbay sa kadiliman ng Intramuros? Sa gitna ng gabi, ang grupo armado ng kanilang mga flashlight ay naglalakad sa mga madilim na eskinita ng Intramuros. Tanging ang kanilang mga ilaw ang nagbibigay liwanag sa kanilang daan habang ang paligid ay unti-unting nilamon ng dilim. Bigla na lang, parang may malaking ulap na sumakop sa buwan, nagdulot ng mas matinding dilim. Sa pagmamadali, natapakan ni Lester ang isang lumang hagdang bato na nagbukas ng daan papunta sa isang nakatagong silid-aklatan sa ilalim ng lupa. Ang kanilang pagtataka ay lalong lumalim nang makita nila ang loob ng silid. Puno ng mga nakakakilabot na pinta ang dingding ng silid. Mga imahe ng di may paliwanag na ritual at seremonyas. Sa gitna ng lahat ng ito, isang kalendaryong nakapirmi sa Disyembre 30, 1896, ang araw ng kamatayan ni Jose Rizal. Ang petsang ito ay tila isang palaisipan na nagdudugtong sa nakaraan at kasalukuyan at nagbigay ng mas malalim na misteryo sa lugar na kanilang nadiskubrehan. Ano kaya ang koneksyon ng mga nakakatakot na pinta at ang kalendaryo sa lumang kamera na natagpuan ni Alexa? At ano ang kahihinatnan ng kanilang pagtuklas sa mga lihim na ito? Ang bawat hakbang nila ay parang papalapit sa isang hindi inaasahang kapahamakan. Sa gitna ng mga lumang aklat at dokumentong nakakalat sa paligid, isang baul na may kakaibang ukit na simbolong okulto ang agad na pumukaw sa atensyon ng grupo. Parang may misteryosong puwersa na nag-aanyaya sa kanilang buksan ito. Si Lester, na may kakaibang interes sa mga ganitong bagay, ang unang lumapit at dahan-dahang binuksan ang baul. Pagbukas ng baul, sumambulat ang amoy ng lumang papel at mga dokumentong puno ng guhit ng sinaunang ritual at mga simbolong hindi nila maunawaan. Nakakapagtaka at nakakakilabot ang mga imahe na tila nagmumula sa malalim na nakaraan. Nang yumuko si Lester para silipin ang laman ng baul, isang malamig na hangin ang biglang dumaan sa silid. Tila may kakaibang enerhiya na pumasok sa kanilang kinalalagyan. Pag-ahon ni Lester, iba na ang kanyang itsura, mas seryoso at tahimik kaysa dati, na parang may bigat siyang dala-dala na hindi maipaliwanag. Hindi nila napansin ang anino sa likuran ni Lester na kumikislap-kislap.
na para bang isang senyales ng simula ng isang bangungot na hindi nila inaasahan. Ang anino'y tila sumasayaw sa dingding, isang masamang pangitain na nagbabadya ng hindi magandang kapalaran. Habang lumalalim ang gabi, may kakaibang naramdaman si Alexa na hindi niya maipaliwanag. Isang panganib na tila bumabalot sa kanilang lahat. Nang magsimulang magbago ang ihip ng hangin at maramdaman ni Alexa ang isang hindi maipaliwanag na panganib, nagpasya siyang tumakas kasama ang grupo. Sa kanilang pagtakas, nagkahiwa-hiwalay sila. Sa gitna ng kaguluhan at takot, nagawa ni Alexa na makalabas ng silid na iyon, ngunit sina Carlo at Bianca hindi na niya muling nakita. Sa loob ng ilang araw, nagtago si Alexa sa mga anino ng Intramuros, nag-aaral ng mga pangontra sa masasamang espiritu at nag-iwan ng isang mensahe gamit ang kamera na kanyang natagpuan. Sa kabila ng paghahanap ng pulisya, sina Carlo at Bianca ay parang bula na naglaho at si Alexa lamang ang naiwang saksi sa mga nakakakilabot na pangyayari. Ano na kaya ang nangyari kina Carlo at Bianca? At ano ang mensaheng iniwan ni Alexa na maaaring maging susi sa misteryong bumabalot sa Intramuros? Sa isang di inaasahang pagkakataon, isang estudyanteng mahilig sa urban exploration na si Jericho ang nakadiskubre sa lumang kamera na iniwan ni Alexa. Ano kaya ang mga kuha nito? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng kamera na parang isang yaman mula sa nakaraan. Habang pinapanood ni Jericho ang footage, dahan-dahan siyang nilamon ng takot. Kitang-kita sa screen ang mga huling sandali ni Alexa, ang pagkatakot sa kanyang mga mata at ang kakilakilabot na nilalang na tila ba'y sumusunod sa kanya. Diyos ko, ano to? Bulalas ni Jericho, hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Ang eksenang iyon ay paulit-ulit na gumugulo sa isipan ni Jericho. Hindi na siya makatulog, hindi na makakain at unti-unting nawala ang kanyang katinuan. Sa huli, sa isang madilim na sulok ng kanyang kwarto, nagpasya siyang tapusin ang kanyang paghihirap. Sa kanyang mga huling sandali, tila may aninong humahabol sa kanya, ang sumpa ng nilalang ay hindi pa rin siya tinantanan. Ang kamera, na ngayon ay tila may sariling buhay, ay muling natagpuan ng isa pang walang kamalay-malay na tao. Sino kaya ang susunod na magiging biktima ng sumpang ito? Habang patuloy ang kwento, isang babala ang iniwan para sa mga taong mahilig maglibot sa mga lumang lugar ng Intramuros. Mag-ingat sa inyong mga natutuklasan. Ang kasaysayan ay hindi lang basta laman ng libro, kundi isang yugto na puno ng mga lihim na maaaring mas mabuting hindi na muling matuklasan. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na makakakita sa kamera? Ang sumpa ay nagpapatuloy at ang misteryo sa Intramuros ay lalong lumalalim. Sa huli mga kaibigan, ang leksyon ng kwentong ito ay malinaw. Ang pag-usisa sa mga lihim ng nakaraan ay maaaring humantong sa hindi inaasahang kapahamakan. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At tandaan, sa bawat lumang bagay na iyong matagpuan, baka kasama nito'y sumpang hindi mo inaasahan. Hanggang sa muli, mag-ingat. Baka ikaw na ang susunod na makuhanan ng litrato ng nakaraan.